Yun lang, sana napupunta sa tamang bulsa. Tax. Magandang araw po, time check, 8:15 ng umaga. Si Yuna sa si AG nakapasok na po kanina. Si Aya naman, bumalik muna sa kwarto namin para umidlip uli. Siya kasi yung nag-asikaso kila Yuna sa AG kanina. May mga nagtatanong pala, no, paano daw yung trabaho ni Aya kasi sa Ashikaga pa yung trabaho ni Aya. Nagtatrabaho pa rin daw ba si Aya doon? So, since malayo na kami doon sa Ashikaga, nag-stop na po si Aya kasi magiging mahirap para kay Aya yung pagbiyahe-biyahe ng ganong layo. Nasa 1 oras mahigit din ata yung kailangan niyang ibiyahe para makapasok doon. Kaya nag-decide na lang din po kami na tumigil na lang si Aya doon sa trabaho na yun at maghanap na lang ng bagong trabaho malapit dito. Sakto din kasi na yung paglipat namin, magiging busy rin po. Kailangan din talagang tumigil muna ni Aya. And yun din po yung naging dahilan kung bakit medyo napatagal din yung pag-upload natin ngayon kasi ang dami po namin inaasikaso ngayon. At tulad nga ngayong araw na to, mayroon lang kasing pupunta rito na taga City Hall. Ayan, saktong-sakto po ito dun sa mga tanong nyo na kapag meron ka ng sariling bahay dito sa Japan, ayan, ano pa yung mga babayaran mo? Katulad na yearly property tax. Ayan. Ang yearly property tax naman, katulad naman din sa atin yan, no? Kapag meron kang sariling kapag may property ka sa Pilipinas, halimbawa may lot property ka or may house and lot property ka, kailangan ka din namang bayaran sa atin sa Pilipinas, di ba, na yearly tax. Ganon din po siyempre dito sa Japan, meron din kailangang bayarang yearly tax. Ayun, yun yung difference naman kapag naka-apartment ka. Saka, may sarili ka ng bahay. Kasi yung iba nga po natatakot na kumuha ng sariling bahay dito sa Japan dahil magbabayad sila ng property tax. Katulad nga na nabanggit ko sa inyo, same lang din naman sa Pilipinas. Kapag kumuha ka ng property sa Pilipinas, magbabayad ka naman din talaga ng property tax, no? Kaya yung iba gusto mag-apartment na lang, pero hindi nila alam sa apartment, may binabayaran din naman na hindi nga lang siya property tax, kundi yung renewal nyo dun sa inuupahan nyo. Katulad sa amin dun sa dati naming apartment, 2 years kasi yung contract dun. Bago kami pumasok dun, nagbayad na kami ng contract. And after 2 years, may babayaran uli kami. Part yun ng contract sa isang apartment dito sa Japan. Kasi yung may-ari ng apartment, may mga binabayaran din siyang mga property tax. Mga pinababayad din niya sa property tax, yun din yung kinukuha niya sa mga tenant o sa mga umuupa. Meron at meron pa rin babayaran kahit apartment. Yun nga lang, hindi magiging sa'yo yung apartment na yun. Unlike sa may sarili ka ng bahay dito sa Japan, ayan, magbayad ka man ng property tax, sa'yo naman yung bahay na tinitiran mo. Long-term property talaga or long-term investment din talaga dito sa Japan, no? Kaya maganda rin talaga may sariling bahay. And kaya naman talaga thank you Lord talaga na bless kami ng sariling bahay. Balik lang tayo, nakwento ko sa inyo na may pupunta ka rito City Hall ngayong araw na to. About po yun sa tax or property tax or yearly property tax. Kasi ganun pala dito, no? Kapag bago ka sa isang bahay or bibili ka ng sarili mong bahay, hindi mo alam agad kung magkano yung magiging yearly property tax mo. O ngayong araw, pupunta rito yung City Hall. I-check nila kung tama yung mga naka-register sa City Hall na nakatira dito, and i-check din nila kung tama rin na residential yung ni-register namin dito at residential area talaga to. At hindi namin ginawang business area. Check din nila yung sukat ng lupa. I-check din nila yung sukat ng bahay. Tapos, dun po malalaman kung magkano yung magiging yearly property tax namin. Hindi ka naman mabibigla rin kasi bago mo kunin yung bahay na to, sasabihin naman sa iyo yung estimation kung magkano yung possible mong bayaran. Hindi naman siya nalalayo sa sasabihin ng City Hall. Ayan. Ngayong araw nga, naka-schedule kami ng 10 to 12 ng tanghali. Darating yung staff ng City Hall dito at i-check nga yung bahay na to.
Ayan, sabi naman, nag-search naman tayo, possible naman mga 10 to 20 minutes lang naman yung pag-check para dun sa property tax. Kape muna tayo. Si Aya mamaya-maya gigising ko na. Iidlip lang daw muna siya. Kamusta na pala kayo? No? Matagal tayo kasi hindi nakapag-vlog eh. So, pero nag-upload ako ng konti sa Facebook. Hindi lang talaga ako makapag-vlog ng mahaba kasi sobrang busy po talaga. Tapos ngayong araw, yun, after namin sa pag-asikaso dun sa mga staff ng City Hall, lalabas kami ni Aya. Punta kami ng supermarket, mamimili lang kami. Kasi, ayun nga po, ayan, good news. Nakabili na nga pala tayo ng bagong ref. Dumating lang to nung kahapon, nung isang araw pala. Dumating lang to nung isang araw. Ayan, tuwang-tuwa kami dun sa napili naming ref. Kasi yung dating ref namin hanggang dito lang ata siya. Ngayon, pinalaki na namin yung ref para mas marami na kaming mailagay o ma-stocks na grocery pagkain, no? Unti-unti nakukumpleto na natin yung gamit dito sa bahay. Ayan, mula dito sa sala, ayan, kumpleto na rin tayo dyan. Tapos dito rin sa table, kumpleto na rin tayo dyan. Kain po tayo. Masal muna tayo. Para may energy tayo buong araw. Maya-maya, si Aya maya-maya kakain yun. Hindi kasi sanay kumain ng almusal eh. Hi! Akimadamas! こんにちは。こんにちは。管理市役所の税務課の及川と申します。よはい、ろしくお願いします。お願いします。まず中で図面の方を見させていただいてもよろしいでしょうか。貼っていただいて、はい。外から見えて、はい。分かるところに置いてます。 Kakatapos lang nung tax inspection. Sticker yan para masabi na tapos na yung Kensa. Kung tawagin dito sa Japan ay Kote Shisanzei. Ayun ang tawag Correct me doon. if I'm wrong. House and land tax, parang sabi ganun, di ba? Okay. Kote Shisanzei. Na binabayaran ito yan. Sige. Ayan, Gogatsu daw eh. Gogatsu, May, July, December, and next year ng February. So, hinati siya sa apat na bayarin. Apat na bayarin. Madaling salita, bayarin. Yun. So, hindi naman siya isang bayaran lang. Kaya hindi naman din siya ganun kabigat. Ano? Meron din naman siguro. Pwede rin naman, siguro. Diba? Kaya naman. Di ba usually kasi yung residence tax dito, meron kasing iba na parang doon na talaga hinihikarero or minaminos sa salary. Oo. Tapos meron naman na, alam ng mga kababayan natin yan dito sa Japan, yung dumadating na nababayaran mo sa mga convenience stores, sa bangko, ganon. Parang ganon din, residence tax. Tax. Puro na lang tax. Ang tanong, magkano ang property tax natin? Malalaman. So, ibig sabihin, hindi pa namin alam ngayon kasi sinukat pa lang. Tapos, doon na sa City Hall Office, Pakikesan nila yan. Kukumputain. Oo. Actually, nung kalilipat natin dito, may dumating kasing hagaki. Expect nyo na yan, pag bibili kayo ng bahay, Shinchiku, bago, or siguro Chuko, or second hand, may darating yan na hagaki sa inyo na galing ng City Hall or ng tax office. So, kayong matakot. Tapos, sasabihin nila doon na tawagan sila kung kailan ka pwede or kailan ka available para mag-inspect sila dito. So, yun. Sabi ko, magkita tayo ngayon. Sabi ko, gano'n. Excited kang magbayad ng tax. Hindi ngayon na. Tapos, ikaw ang tatawag, ikaw mag-i-schedule kung kailan ka
available. Mm. O, mabait naman sila. Hindi naman sila nakakatakot. Okay. Nakakatakot. Kasi ano yan responsibility ng mga may sariling bahay na rate sa Japan. Yung pagbabayad ng amilyar. Naalala ko tuloy yung may mga issues sa atin, di ba? Yung mga nagtatanong, hindi lang dito, lalo na sa Pilipinas, kung bakit daw sarili mo ng bahay, sarili mo ng lupa, binabayaran mo pa yung tax. Actually, kahit dito din po, may binabayaran talaga. Oo. No? Kahit sa Pilipinas. Kahit sa ibang bansa, Kahit ganun sa din ibang naman. bansa, No, kahit saan siguro, naman. no? As in, Nasa iyo na lang kung talagang gusto mo ng sariling bahay o gusto mo pa rin mag-apartment, no? Decision naman nila. Choice naman nila yon, no? so, kailangan talaga natin magbayad ng buwis. Mm. Para sa atin din naman yon sa ikauunlad ng bansa, ng Kahit kagaganda ng diba? community, Oo. Yun lang. Sana napupunta sa tamang bulsa. Kwento ko lang sa inyo kasi every day to ha. 'Di ba dati sa Ashikaga? Meron silang tinatawag na yung parang speaker na diyan sa labas. Ngayon dito. Kanto ka busan, parang ganun. Oo. Hindi train to busan ha. Yan, every 12 and every 5 p.m. tumutunog. Kahit 2 p.m. kasi pauwi na yung mga bata. Oh, yun. Oo. Yun yung pinakagusto ko. Nawala sa Ashikaga. Oo, na hindi ko narinig yun. O hindi ko napansin. Merong nag-a-announce kasi dito na malaking microphone, no? Oo. Na naririnig sa buong Higante yun, higante. higanteng mic. Higanteng ano ba yun? Nag-a-announce sila sa buong lugar namin. Naririnig ng lahat na Papauwi na yung mga bata. Para bang nung sinasabihan nila before umuwi ang mga bata, nag-a-announce sila na uwi na ang mga bata. Ingatan ng mga bata pag uwi. lalo na yung mga nakakasasakyan, no? Oo. Sa pagdadrive nila. So, syempre, talagang parang responsibility ng community talaga ang bawat bata. Naingatan Oo. dito. Sa school ng mga bata, walang toban. Dito? Oo. Hmm? Pero si Yuna Chang, ayun, good news, marunong na siyang pumasok mag-isa at umuwi mag-isa. Oh, kasi may kasabay siya pagpasok, yun nga lang pag-uwi, wala. Pero kaya na niya eh. Malapit naman, di ba? Kumpara doon sa dati niyang school. Mag-worry ka talaga. Oo. Oo. Ang mabilis naka-adjust si Yuna Chang dito, no? Oo. Pati sa pagtulog sa sarili niyang kwarto. Oo. No? First night, natulog na agad siya dun eh. Di ba? Tapos si EG naman yung tumabi sa amin. Hindi. Kaya na rin ni EG. Sanay na siya eh. Nabaliktad. Ayan, kabitan natin yung sticker na binigay from City Hall. Nakatunayan na nag-check na sila rin sa bahay. Bago tayo lumabas, ayan, mag-unbox muna kami ni Aya kasi dumating na yung order namin from Most View. Ayan. Beyond expectation. Ito yung isa sa mga in-order natin, ang Moss View Royal White All-in-One Body Scrub na ginagamit ko ngayon. Naglalighten siya ng skin. Hindi lang siya naglalighten ng skin, magiging mabango ang skin. Naman, meron tayong Moss View Royal Premium All-in-One Body Lotion. So, hindi lang siya ordinaryong body lotion. Sobrang nakaka-hydrate talaga siya ng skin and nakaka-lighten din ng skin. Si Moss View Royal Premium All-in-One Body Lotion ay merong niacinamide, Royal Jelly Extract, Alpha-Arbutin, Eugenia Carophilus, or clove, flower extract glutathione. So, meron din tayo ditong Placenta White Advance Food Supplement. Tinitake ko siya 4 tablets a day. Meron siyang horse placenta, marine placenta, collagen, soy isoflavone, vitamin C, acerola rose petal extract, elastin. Tinitake ko siya after meal. Whitening supplement with improved formulation, Moss View Placenta White Advance is made from the unique combination of innovation ingredients from Japan. For skin glowing and younger looking. At meron din tayong in-order na Aojiro Collagen food supplement din siya. So, meron siyang mixed vegetable, collagen, vitamins, lactobacillus, green tea extract.
Kung hindi ka masyadong nakakakain ng gulay, syempre 'di ba hindi naman tayo araw-araw kumakain ng gulay, hindi or kumakain tayo hindi kompleto. Ito na 'yon. This is for adult only. Meron naman tayo dito placenta collagen, jelly food naman siya, jelly food supplement. So, ito gusto ko to kasi anytime pwede ko siyang inumin or kainin. Pwede mo siyang i-take on empty stomach. Another one naman na in-order natin from Mosby ay itong Omega Collagen Food Supplement. Iniinom ko lang siya araw-araw at walang hassle. Napakasimple lang pero effective. At syempre, para siguradong authentic at galing Japan ang mga products, mag-message na kayo sa Facebook page ng Mosby Japan Online Shop. Pwede rin kayo dumirekta sa Facebook page ni Minda Mosview. Ayan. Dumating na. Dumating na yung pinadala sa atin. Ano yan? Ayan, galing ito kay Jack Uno. Hindi dos? Hindi dos. Hindi tres. Hindi Jack Uno. Ayan, sa Yasuiten Modas. Saktong-sakto na miss namin ni Aya ang Philippine food. Lalo-lalo na sila yun at siyang saka si Gigi. So, food ito. So, food yan. Food yan. Wow! Di ba? Ano ba itong pinadala nila na to? Hopya to! Hopya. Hopya. Oo. Ayan, hopya. Hope you From- like it! Hope you like it. Tapos, meron tayo ditong Pie! pie. It's a pie. Anong klaseng pie kaya ito? Pizza pie? Ayan. Dalawa pa. Dalawa. Siguro magkaibang flavor ito. So, 2 pie. Two pie. Saka, And? ito na. Agitrap pa. Alam ko ito isa sa mga specialty nila eh. Oh. Wow! Mukhang masarap. Itsura pa lang. Palabok. Ayan. Ano pa inaantay natin? Tikman na natin agad. Ooh. Ayan guys, kain po tayo. Itadakimasu. Ayan. Itadakimasu. Thank you kay Yasuiten and Jack Uno. Ayan, para sa mga Philippine food na binigay niya sa atin. Ayan, meron tayong palabok dito. Hopya. And hopyang ube. Ayan. Hope me. Charot. Ayan, saka meron din tayong Buko pie. Nagulat buko ako. pie, buko pie. Nagulat ako. Uy, ilang taon na akong hindi nakakakain ng buko pie. Nilalaway na ako. Saka usually, nakabibili lang natin to sa Tagaytay. Sa amin kasi Laguna eh. Laguna. Meron din sa Laguna, no? Tapos meron din tayo dito. Ito, hindi pa ako nakakatikim nito. Buko pie ube. Ako din. Buko ube pie. Buko ube pie. Bukol mo. Kasi first time ko makakatikim nito eh. Di ko mahirap kasi. Basta yun. Buko ube pie. Ayan, no? First time natin matitikman niya. Kaya, kumain na tayo. Yes. Ayan. Ayan. Thank you for the food. Thank you po sa pagkain na to. Siyempre, palabok. Palabok, nakakamiss din to. Ang unang napansin talaga, nalalaway na ako. Kain na muna tayo. Ayan. So, una ko napansin talaga mas sauce. Mas sauce yung Hindi palabok. tinipid sa sauce. Yes. Yan. May lemon dito. Kunin natin lemon. Ang sarap. Ganyan ka Grabe. lemon, ma? Yes. And tequila, please. Kung di ba nilagyan din yan ng lemon yung pie? Yan. Ang sarap ng palabok. Sarap. The best. Tapos, Parang nasa tamang-tama. Pilipinas. Tamang-tama, hindi pa kami nagbe-breakfast at lunch. 'Di ba?
Approve sa akin to. Titikman naman natin itong buko pie nila. Nakalimutan ko yung pangalan ng buko pie sa Tagaytay na binibilan namin. Pero masarap din yun eh. Sino ka? Pero tikman natin ito. Sino ka? Nakalimutan mo na agad ako na sa buko pie. Ako naman nakalimot, no? Alam mo yung nagme-melt siya sa loob ng, syempre, ng loob ng bibig mo. Ang sarap ng buko pie niya. Ito naman, ube. Kasi, hindi pa rin ako nakakatikim ng ube. Nakakatakam. Oh, diba? Oh. Tikman natin yung ubing-ube siya eh. Oh. Ay. Ang harap. Tamang-tama pang merienda, dessert. Oh, sabay na sa main course. Ito naman, hopya. Malamig. Yung gagawin natin. Init ko. Wag na. Hati na tayo. Baka di ko maubos. Ito ay hopyang munggo. No? Oo. Hopyang munggo. Tapos yan. Hopyang ube. Ube. Ay, ube. O yan. Kitang-kita naman natin. Ubing-ube siya. Tikman mo. Lasang nasa Pilipinas ka talaga. Lang. Ay, sarap nitong ube. Parehas silang masarap pero mas ano sa akin yung ube. Yung flavor. Siguro magugustuhan ng mga Japanese ito. Yes, oo. Kasi pag medyo colorful yung pagkain, medyo ano sila. Kung gusto niyo umorder din ng mga ganitong pagkain, pwede kayong mag-message sa Facebook page nila sa Yatsuiten Modas or kaya sa Facebook page ni Jack Uno mismo. Ayan. Pwede na kayong umorder. Ayan, palabok, buko pie, buko ube pie, hopyang ube, hopyang munggo. Marami pa iba? Napakasarap. Marami pa. Meron din silang mga egg pie. Ayan, iba-ibang mga dessert. Yun. So, syempre, Check nyo na lang yung kanilang Facebook page. kung natatakam kayo at gusto nyo kumain ng pie, anong klaseng pie? Meron sila, iba't ibang klase ng pie. 'Di ba? Umorder na kayo. Ayan, nandito po kami ngayon sa school nila Yuna Chang. Susunduin namin si Yuna ngayon bago kami mamalengke. After namin mamalengke, magtatapon kami ng mga basura. Pakita ko sa inyo yung pinagtatapunan namin ng mga basura dito. Yung recyclable garbage po na pinagtatapunan namin katulad po ng mga karton, ng mga damit, ng mga bote, ng mga cans. Iba-iba po kasi yung tapunan ng basura dito. Depende sa klase ng basura. Ayan, kailangan nakasegregate talaga and hindi natin pwedeng pagsamasamain para mas madali nilang mapakinabangan pa. Para mas madaling mapakinabangan pa yung mga basurang lalo na recyclable garbage. Tapos after nun pupunta rin kami ngayon ng Kind's Home para tumingin ng storage kasi naghahanap po kami ng storage para doon sa backyard sa likod ng bahay na pwedeng paglagyan ng mga gamit na hindi masyadong ginagamit para hindi rin kalat-kalat. Ayan, nasundo na natin si Yuna Chang. Sarita? Dajabu? Nako. Dajabu. Ayan, ito yung tapunan ng mga recyclable garbage to naman. Ayan, meron dito yung mga karton. Ito yung mga damit dito. Tapos dito naman yung mga mga books. Mga books. Tapos dito, ayan, mga papel. Dyaryo, magazine. Basta something na papel. Dito, karton. Dito naman yung mga karton. Ayan. Tatapon na natin yan. Mga hindi na kailangan. Ayan. Doon ang tapunan ng mga papel. Bukod yung sa karton doon.
Ayan, tingin-tingin na rin tayo dito ng storage na pwede nating magamit. Ayan, katatapos lang namin dito sa Kind's Home. Nakapag-decide na kami ng storage na bibili namin. Ang sabi kasi 2 weeks pa. Sobrang busy ng Kind's Home ngayon. 2 weeks pa daw bago kami tawagan ulit kung kailan nila ikakabit yung storage dun sa likuran ng bahay. Ang mahal pala ng storage na gano'n, no? Pero kailangan kasi natin yun para hindi tayo matambakan ng mga gamit sa loob din ng bahay. Ang maganda naman dun sa storage na nabili namin, naka-discount kami kasi ang presyo niya is 115,000 in yen. Nakuha namin ng 80,500 yen. So malaking discount na rin yung nakuha natin. Happy ako syempre kasi may storage na kami.